Samantala, panukalang pambansang budget ng Office of the President at Office of the Vice President para sa susunod na taon, lusot na sa committee level ng Kamara. Ang detalye niyan alamin natin mula kay Jervis Manahan live. Yes, Audrey, napakabilis nga lumusot sa committee level ang budget ng Office of the President at Office of the Vice President dito sa budget hearing na isinasagawa sa Batasang Pambansa. Wala pang 10 minuto tumagal yung pagdinig sa budget ng Office of the President at mas mabilis na aprobahan yung budget ng OVP na tumagal lamang ng halos 3 minuto. Tradisyon na kasi dito sa Kamara na hindi talaga nag-i-interpellate o nagtatanong yung mga mambabatas kapag dinidinig yung budget ng OP at ng OVP sa committee level. For the Office of the President, ang dumalo dito ay si Executive Secretary Salvador Medialdea at ang kanyang mga tauhan. Habang sa Office of the Vice President naman ay nandito ang kanyang Chief of Staff na si Youth Undersecretary Philip Francisco D. Hindi nakarating si Vice President Leni Robredo dahil nasa Pagadian City siya ngayon para sa isang laylayan event. Base sa hearing ay napakalaki ng itinaas ng budget ng Office of the President mula noong ngayong 2017 kumpara noong taong 2016. For 2016 ay nasa 2.82 billion pesos lamang yung budget ng OP habang ngayon ay nasa 19.99 billion pesos na ito o katumbas yan ng 607% increase. Nilinaw ni Deputy Executive Secretary Rizalina Hustol na 77% o mahigit 3/4 ng budget na yan ay mapupunta sa selebrasyon ng 50th anniversary ng ASEAN na isasagawa dito sa bansa sa susunod na taon. Kahit na napakalaki ng pagtaas ay sumunod naman daw sa tradisyon yung mga mambabatas na palusutin sa committee level yung budget. Samantala, on the other hand, yung OVP has one of the smallest budgets sa ating pamahalaan. 428.6 million pesos lamang yung panukalang budget para sa OVP sa 2017. Mas maliit ito kumpara sa nakuha nila ngayong taon. Sabi sa atin ni Yusek Philip D ay mas maliit ito dahil mas malaki yung natitipid nila. Dahil nasa Quezon City Executive House na nag-oopisina yung Vice President. At least 200,000 pesos daw kada buwan ang kanilang natitipid kumpara noong nasa Coconut Palace pa lamang ang opisina ng pangalawang Pangulo. Nagbili na rin daw si Vice President Leni Robredo sa kanyang buong opisina na magtipid sila. Kapag may out-of-town trips daw si Vice President Leni ay kailangan lean o kaunti lamang yung staff na kanyang kasama at hindi na sila dapat magstay pa sa mga pinakamamahal na hotels. Tumangging humarap sa media si Executive Secretary Salvador Medialdea after their budget hearing, habang si Yusek D naman ay sumagot lamang sa mga tanong kaugnay ng kanilang budget. Mamayang 2:00 ng hapon ay sasalang naman dito yung Presidential Communications Office para sa kanilang budget deliberations. Samantala ay itinanggi naman sa ibang balita ay itinanggi ng mga mambabatas mula sa Liberal Party na may plano silang i-impeach si Pangulong Duterte. Hindi raw ito mangyayari lalo na maraming LP congressmen ang nasa supermajority ngayon. Hindi na rin naman daw dapat pinag-uusapan pa yung mga ganitong bagay. Audrey, this is the second to the last day ng budget hearing sa committee level at inaasahan natin na sa susunod na linggo ay iaakyat na ito sa plenaryo. Yan muna ang latest mula dito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Jervis Manahan. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.